At dito mga kamatsas, pampihira ang binitawan dito ni Kamer, magugulat kayo. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Mayroon na naman tayong tututukang malakas ang tournament na nagaganap sa Biel International Chess Festival Grandmaster Triathlon. Bakit triathlon? Tatlo kasi ang paglalabanan nila. Classical, Rapid at Blitz. Ginagamit na pala sa chess ngayon ng triathlon hindi lang sa pang-pisikalan At kasali dito ang isa sa paborito ng chess community fan, ang Pragnananda ng India. At ang i-analyze nating game kontra kay Vincent Kamer ng Germany. Ayan. At sa end part po, papakita ko sa inyo ang standing ng kanilang rapid section na ito. Ang ginawa ni Prag, nag-E4, E5 si Kamer, Knight F3, Knight C6, papunta sa Gyoko piano, pinasok na nga. C3, A6, typical nating nakikita yan para may aatrasan ng bishop, nag-castle, bishop A7, A4, para may aatrasan din ng bishop pag inatake ang bishop na yan mamaya, nag-D6, rook E1, ito simpleng development pero typical na ginagawa dyan, pinupwesto yung knight sa F1. Maneuver, di ba? Castle, H3 para mapigilan yung bishop G4 or knight G4. Nag-H6, ganun din. Knight BD2, normal pa lahat yan. Bishop E6, hinamon ni Kamer, tinanggap ang exchange. Nag-B4 para makapag-deliver kagad ng early pressure. Knight E7, typical din yan. Dadalhin sa G6, normal yan. Knight F1, Knight G6, at dito nag-Knight G3. So, yung tira na yan, normal yan. Pero kung pagbabasihan natin ang mga naganap na dito, may tumira ng Bishop E3, Rook A2, ayan, at Knight 1 to H2. Yan ang mga recorded move na nagawa na dito. Pero itong Knight G3, bagamat normal, bago sa chess.com opening database, novelty ni Prag. At nag-D5 para buuhin na ang sentro, nag-Queen C2. Nabigyan ng bad move ang tira na yan. Ang gusto dito ng computer engine ay sabayan, D4. Sabayan pala ang approach dito, no? Halimbawa, kung kumapture sa E4, knight takes E4, knight takes E4, rook takes E4, E takes D4, and C takes D4. Slightly better for white kasi weak ang pawn E6 ng black. So may posibilidad na yan po ay babagsak. Okay? Queen B3, mga ganon, Queen E2. Ayan. Okay? Kung dito naman ka-capture sa D4, mag-C takes D4 lang. D takes E4, Knight takes E4. So still, ang pinaka-point dito ay ma-pressure yung pawn E6 later on. Okay, balik tayo. Pero ginawa ni Prag, nag-Queen C2, at dito mga kamatsas, pampihira ang binitawan dito ni Kamer, magugulat kayo. Pakiguess nyo yung ginawa ni Kamer dito sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Kakaiba talaga. Boom! Knight H5. Kala ko nag-typo error lang sa chess notation Libre di ba parang hindi mo basta makita. Bakit? Yung next move ni Prag, kinain. Di tama nga yung ginawa. Hindi typo error. At ito pa ang spectacular, brilliant move by Kamer. Ang lalim ng karga. Kinapture, another consistent move. Queen H4, good move. Attack sa H3, attack sa Knight. So, nag-King H2 na lang dito si Prag. Yan naman din ang accurate, no? Practical na lang. Kasi, wala rin namang bababaan yung Knight kasi kakapturein lang yan. Hindi makaka-capture yan kasi nakapin. Okay po? So, ang ginawa, nag-King H2, Queen takes Knight, Rook G1. Good move para on time ang... Hindi pa rin makaka-capture dyan kasi bitin yung Knight. Nag-Rook F8, good move din kay Kamer. Nag-Rook G3, Knight to H4. Ayan. So, dito, alamin muna natin, baka magtanong po kayo, Coach, ba't hindi kinapture yan? Ba't ayaw hatawin kagad? Magbi-Bishop E3 lang kasi. Okay? At kapag kinapture ang Rook, King takes, tapos magdi-D4, C takes D4, E takes D4, and Bishop D2. So, medyo lamang pa rin ang black dito, pero... Ayan, kasi exposed kasi yung White King magsi C5 followed with Bishop B8
and queen b3. Ayan. So dapat accurate din dito ang gagawin ng puti. Balik tayo. Ayan, no? Okay pa rin naman ang black dyan. Pero ginawa dito ni Prag kasi ni Kamer nag knight h4. Gusto niya talagang buong-buong makuha yung pawn sa f3 at nag queen e2. Good defense by Prag. At nag king h7, nag prophylactic lang muna. So dito, maaring mapatanong kayo, coach, ba't ayaw capturing ng knight yan with check pa? Mag-king h1 lang. So dito, mafi-freeze yung knight. Mangyari, di makakaalis basta-basta yung reyna kasi nakapin. O yung knight, baka mag-win f7 na lang kaso may bishop takes h6. Ayan, so anytime naman pwedeng capturing yan, kaya ginawa ng king h7 muna para maiwasan din mamaya yung mga sacrifice sa h6. At nag-bishop e3, syempre, kailangan ma-stop yung strong bishop. Nag-d4, capture, bishop d2, at nag-c6. So ano purpose niyan? Hindi po yan sa b5. Ito purpose niyan. Kailangan po matalas ang ating pakiramdam, ang ating mata sa binabalak lagi ng ating kalaban. Okay? Hindi ko mo dyan nag-push, hindi dyan ang topic niyan. You know, dapat wide and flexible ang ating mga nakikita. So dito nag-e5, inunahan kagad ni Prag na barahan ang dangerous diagonal. At nag-rook f5, gustong pabagsakin ang pawn na yan. Nag-king h1, bishop to b8, at nag-rook g1. Ayun, gusto namang hatawin doon sa g7 at bad move ang binigay. Para sa akin po, mukhang okay naman ang lakas ng puwersa kasi matindi threat, di ba? Pero kung accurate ang pag-uusapan, queen e4 ang accurate. So pin lang muna sa torre. Kapag halimbawa mag-bishop takes e5, mag-f4, at halimbawa ilagay natin, sa natin lagay, bishop f6, then mag-b5. Yun nga lang, no? Kumbaga parang dito nagtumpo ka ng mga pyesa pero walang magawa. Yung knight wala ring magawa. So manggugulo na ngayon ang white sa queen side. Okay? Balik tayo. Pero ginawa dito ni Prag, nag-rook g1, g5. Good move by Kamer. Ang tigas ng posisyon na. Queen e4, knight takes f3. So double. Queen g4, queen to queen, queen takes g4. Yan naman ang bagay na maling ginawa ni Kamer. Dapat daw queen to f7. No need to capture the queen early. So queen f7 lang pala mga kamatya. So maintain pa rin ang pagka-double. So continuation, capture, and queen takes d4, rook takes h3. Pero definitely super winning for black. Tingnan nyo po ang evaluation bar. Okay? So balik tayo. Kinapture ni Kamer Capture, rook f7, at nag-rook d1, depends sa knight takes e5. King G2, tsaga lang pag may nilaga. Pag may tsaga, may nilaga. Baliktad. King G7, tsaga lang, tsaga. Ayun, nag-equalize na. Tsaga. Pero ang time control nila ngayon ay 10 seconds na lang si Kamer. Yun lang, 20 seconds pa si Prag. So, time factor na rin. Ayun. So, ang point dito is paano makakasurvive dito sa pagka-quality down si Kamer. Ayan, grabe, lahat, opposite colored ng bishop, yung pawns, and wala ring e4. Rook d7, wala na, abang-abang na lang si Kamer. Dumating pala sa senaryo na ganito, na abang-abang na lang. Hanap-hanap butas si Prag, hanap-hanap butas, ayun. So, nag-blunderatious knight b6. Ano naman, sa side ni Prag ang simple lang pero good move dito mga kamatyas. Pag pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Capture lang. Takes and bishop a5. So maintain pa rin ang pagka-losing dito ng black. Capture, check. Ayun, nag-king f6 kasi kung mag-rook e3, check yan, mag-king d5, rook takes f3, and bishop c7. Wala. Madaling makuha ang ugat. Bagsakan lahat yung pawns na yan. So, very easy yan. So, ginawa dito, nag-king f6 muna si Kamer para proteksyonan ng e5 at nag-king d5. Capture, bishop c7. Good move. At nag-d3 na lang. Kasi useless ang rook e3 to protect kasi may rook f1 check then bibigay din ang pawn sa e5. Okay? Sa kanila, pagka useless, hindi na nila tinutuloy. So, bigay na lang yan. Useless din pala. Capture, king g6, and nag-king e4. So, double attack, rook h3, at nag-rook f1. Very strong. Pupunta sa f6. D2, check, and syempre, kailangan pumunta behind
ng pass pawn at nag-rook b3, panggulo na lang, capture, check, king g8 and king f5, king f8 and rook h7 para mamitas naman ng mamitas ng mga pawns. At dito, isinuko na ni Kmer, nag-resign na. Okay, pero ang daming losing ni Praga. Kung nakita lang talaga ni Kmer yung mga tamang banat doon, mga kamatsas. Wala, magdidelirio talaga si Praga. So, wala, hindi naging consistent si Kmer eh. Okay, ito ang kanilang standing dito. Sino-sino ba ang mga kasali? Ayan, kasali si Martirosyan ng Armenia. At siya ang leading with 7 points. Pragdananda 5 points. Tied sila ni Le Quang Liem ng Vietnam. Hanggang kay Kmer. Ayan. And Abhimanyu Mishra, ang world's youngest grandmaster. 4 points. Tied sila ni Samuel Shankland. So, familiar naman sa atin ang lineup na to ng players. Pero when it comes to elite and superstars, hindi natin masasabing superstar. Ang talagang tututukan lang natin dito mostly si Pragdananda. Abhimanyu Mishra siguro. Yan ang sa aking obserbasyon favorites pagdating po sa mga chess community and fans. Okay, so makikiabang pa po tayo dito sa mga kaganapang mangyayari sa ongoing Biel International Chess Festival. Maraming salamat po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na to. Mag-subscribe na kayo and click nyo notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos mag-notify sa inyo. Ganun din po sa ating Facebook page Kamatsas na araw-araw tayo nag-upload doon ng ating mga endgame tutorial videos. Salamat! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.